Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at ito ang usap-usapan sa mundo at trending sa social media. Risa Hontiveros muling nilinaw na walang katotohanan ang mga paulit-ulit na fake news na lumulutang online tungkol sa di umano'y pagkasangkot niya sa kontrobersyang pagnanakaw sa PhilHealth. Kung maalala ninyo, inuugnay ang senadora sa nawawalang 15 billion sa pondo ng PhilHealth noong 2019. Bagamat sinabi na ng dating Corporate Communication Manager ng PhilHealth na si Ray Balenya na hindi kasama si Hontiveros sa mga sangkot sa unauthorized release ng mga bonus ng PhilHealth noong taong 2009, 2010 at 2014. Samantala, ang nasabing pagnanakaw ay nangyari noong 2019, 4 na taon matapos bumaba ang senador sa pwesto bilang board member para tumakbo bilang senador noong 2016. Sa mga interview noon, tiniyak ng senadora na bubuwagin nila ang anumang mafia na nabuo sa PhilHealth at wala silang sasantuhing nagkasala at nagpabaya rito. Subalit datapwat, agad naman itong sinupalpal ni Eloy Bugres lahat ng pahayag ni Hontiveros. Ayon sa pinakamamahal nating Eloy Bugres, puro kasinungalingan ang lumalabas sa bunganga ni Hontiveros. Kasabwat di umano ito sa pagnanakaw ang senadora, kunwari mabait lang, pero sa loob-looban, demonyo naman pala. Ayon pa kay Eloy Bugres, kung sakaling muling tatakbo pa itong si Hontiveros, ay paniguradong sa inodoro ito pupulutin. Dagdag pa ni Eloy Bugres, kahit magsanib puwersa pa ang lahat, hindi matatalo si Sara Duterte at siya na ang magiging presidente sa 2028. Alam naman nating lahat na si Eloy Bugres ay maka-Duterte ito at sobrang mahal niya si Inday Sara Duterte. Kaya sa lahat ng bumabatikos sa mga Duterte, siguradong lagot kayo kay Eloy Bugres. Mga kababayan, ano ang masasabi niyo dito? At para sa karagdagang detalye, narito at panoorin natin ang full video. Kuya ba, bilat singilay! Mapawalan ka sa tsansa namin! Sa ilang bisis ka nagpatakbo, Risa? Hindi ka umaakyat sa 15 milyon! Nandoon ka lang 12, 13, 14, ang pinakamataas mo 15 lang talaga. And that is because akala ng mga tao hindi ka magnanakaw sa PhilHealth. Nagbuluso ka na yan nung nag-sprekitik na ang iyong PhilHealth, lalong-lalo na ngayon. Sa panahon ngayon magkalat ang inyong buto. Sino nang isa na sa nga si Pinky Lawan man nga kakain suka kaon karinat. Nga si Lini, si Aling Lini Lugaw. Makalat kayo. You really think bilat sing Eloy maperde mo si Sara? Worst case scenario. Abi-abi man bino, kung ano, grabe sila dan katraidor ang puta. Ma-disqualify nila si Sara. Buhi pa si Pulong kasi Basti. Andyan pa si Kitty. Basta hindi lang kamo manalo. Akala nyo hayaan kayo isang taong bayan? Kaya nga itong sinasabi ko mag plus 10 million pa kayo bilat sing Eloy. Hindi lang alikabok ang kakainin nyo kay Sara. Lahat nga mga pitik-pitik, lahat nga mga scorpion talimbabaga, kaunon nyo. Akala mo, mapresidente ka. Ay, bilat sing Eloy. Wala ka apil sa masa. Paano ka mag-apil sa masa? Puro ka mo lahat problema lang sa Senado. Problema sa ganito. Huwag ka magani programa bilat sing Eloy para sa mga maralita at dukha. Napaka-monotonos ang pagiging senadura mo. There is nothing special about you. Gulpe lang ko gani nakakaahay may ara. Galiga exist nga si Risa nga senador. Nung nalaman kong tungkol sa controversy mo sa bilyon-bilyon sa PhilHealth, naayos nyo yon pagpalagay natin hindi ka mo nagnakaw during your term. But did you do anything to make it right? Dahil ikaw ang gin-accuse, ginpasibangdan ka. Sabi nila, nung nakaupo ka nawala ang bilyones. Pagpalagay natin hindi ikaw ang nagnakaw sa bilyones ang PhilHealth. Did you do anything to fix it? Na maibalik ang pera nga nawawala. Kahit ikaw ang may power bilat sing Eloy, sinadura ka man bala. Malapit ka man bala sa luwag. Sino ang nag-ayos nun? Wala.
Sino sa inyo, lalong-lalo na ikaw, nung pumutok na ikaw ang nagnakaw, kuno, sang bilyones ang PhilHealth na hanggang ngayon walang laman, did you do anything out of the goodness of your heart, Risa, na ma-solve ang itong problema? Sino ang nagnakaw? Di luktatin mo. Flip everything kung saan to napunta. Kasi ikaw ang expert sa PhilHealth, tinawakan mo yan noon. Ano ba ang in-and-out ng logistics kag dynamics sa PhilHealth? If there is one person who is a candidate or who is eligible na mag-check sa ganung mga karumal-dumal na krimen, ikaw, hindi ka pumapil. Wala kang ginawa. Nagpitik bulag ka. Nagmaang-maangan ka, nagpabungol-bungol ka, bilat singiloy kung ano-ano yung gusto mo nga sulbaron. Instead na sana napakitang gilas ka na akong bahala, alam ko kung anong kalakaran dyan. Alam ko kung paano i-trace kung saan napunta ang pera. You did not do anything. You kept quiet. Napa-abo-abo ka basta wala ko da. Basta malinis ko. Wala kong alam dyan. Pilat singiloy, you did not even take an effort na para tulungan ang mga tao kasi importante na sa mga hindi kaya magbayad sa ospital. Wala katulad din kay Tulfo. Sa kanyang katakbo ang mga tao kapag may mga anomalya. Anong nangyari sa iyo? Senator Raffy Tulfo, bakit hindi mo to ginabigyan sa pansin ang mga malalaking suspect? Bakit ang mga aligasyon ng mga malalaki tungkol sa mga 18 Marines na to nga mga meron sang evidence, meron sang trail of stories? Noong hindi ka pa senador, numero 1 nagabugres sa mga tao nga involved. I am so disappointed na bakit ngayon nagamaang-maangan ka rin, nag-ulubasadin, nagbingi ka na. Takbuhan ka ng mga tao, di ba? Ngayon ang mga inatupag mo ang mga drama sa mga wanted sa radyo, mga mga relasyon, yung mga marital affairs ng mga tao. Bakit hindi mo to solvin, sir? Baka ikaw pa manalo nga presidente. Di ba? And why is it Ping Lacson? Bakit ayaw mo pa imbestigahan yung bilat sing iloy nga malita ni Pinky De Leon? Lahat ngayon nga mga tao nga numero 1 nga nagarali tungkol sa korupsyon ng Pilipinas. They used to be the number 1 advocates of the corruptions in the Philippines. Why all of a sudden ginabalakid ni Pinky De Leon, ni Daddy Pinky ang mga pag-imbestigar? Ayaw imbestigar. Why? Demokrasi tayo, di ba? At ito pa, si NBI. Mga sir, ma'am sir, kung maraming iskalawag ang PNP at maraming bilat sing iloy sa PNP nga mga talaga, ang faith namin nga mga Pilipino talagang nandyan pa rin sa inyong NBI. Kumbaga, meron pa kayong credibility tsaka dignity, integridad, na even if we're not looking, you are doing your job properly. What is going on with you? Why are you questioning the credibility of the supposed witnesses? Isn't it that your job is to trace the story, to look at the evidence, and to find out where it came from, where it started? Ganun ang pag-imbestiga, di ba? This is not rocket science kapag ikaw ay well-versed. Grabe na sa kapatriotic. Supong bilat sing iloy, sila pang mga ginabugris, sila ang mga kriminal. Hindi ba, sir, hindi ba? Na dapat ang ginasubaybayan nyo, ang tinitrace nyo, okay, ito ang istorya, malaki ito nga accusations. This is not a joke, it's not even funny. So dapat ang ginagawa ninyo, hindi nyo pagbardugulon ang mga witness kasi kailangan natin yan kung may malaking may malaking accusations, di ba? Why are you questioning them? Bakit hindi nyo hanapin, di nanggaling ang mga everything? Tapos makikita mo talaga, you could really solve the puzzle. Ito si Ping Lacson na ikaw pa noon ginarespeto, taka? Ayaw niya nga imbestigaran ang 18 Marines ka, obvious naman na, sir. Dumapatay ka mo gani ang question sa 120 ni Sarah. 120 million yung hindi niya pwede ma-divulge kasi nga in respect to the so-called confidential fund, she cannot divulge the confidentiality. Dahil nga confidential funds, hindi niya pwede sabihin kung saan napunta ang pera na yun. Tapos sinabi lang sa puta, inday lustay. Bakit hindi nyo think out of the box? Why is it that VP Sara could not divulge information malaman sa mga mga NPA nga may ginpadala to sila nga mga insider, nga mga spy? Patyo nila to ang mga spy. Sabihin niya, si Piatos kasi, siya yun si Abdul
na pinadala ko doon, nakaupo siya doon ngayon. Siya doon ang spy sa mga NPA na nagre-recruit ng mga estudyante na between 16 to 17 years old. Si Coca-Cola naman ay isa siyang asawa-asawa ng isang commander na nandoon din ngayon sa bukid para malaman natin kung mga ilang estudyante ang dinadala nila ang umaakyat sa bukid. Ginaprotect natin ang mga witnesses ngayon, tayong nagbabayad ng kanilang mga apartment sa isang lugar na hindi namin pwedeng sabihin. Amo nang gusto nyo yung nga mangyari? Confidential file gani bilat sing Iloy, kikit should stay pa secret. Dumangimatay sa 125 million pero ini ang aligasyon bilat sing Iloy, bilyones. Bilyones ang flood control ng Indulaan na lang, wala na ang flood control. Pagkatapos nila to siguro nataysi na rin si Diskaya. Si Diskaya kagang asawa na wala na tayong naririnig, yung patay na nila si Diskaya siguro, I don't know. Wala tayong naririnig, lahat quiet na. Tapos ngayon ginadiskitahan na naman nila ang 120 million pero kaliwali ang bilyones ng mga malita. Can't you realize this? Sa mga nagagalit bilat sing Iloy sa mga DDS, fake news kano ang DDS di indampi. Di indampi ng fake news. You cannot handle the truth. That is the thing. Hindi nyo kaya ang katotohanan, kaya ginasabi nyo na puro fake news sa side dito. Bilat sing Iloy kung meron sa mga nuknukan sa pagkasinungaling. Kayo yon. Sino ang mga membro nyo dahaw? Si Dilimad Jonel! Mga ganon ang mga membro nyo. Si Franz nga wig ang buhok. Nga ginalagyan niya sa pumada nga 5 flowers. Numero 1 ka NPA. Sino ang mga membro nyo? Ha? Mga puro lahat malilinis? Si Trillanes nga gamyotin every now and then. Ganon ang mga tao nga ginapaniwalaan nyo. Tapos higit sa lahat ang inyong presidente na sakristan sang Vatican Church. Ka-obvious nagbayad inyong presidente. Questionin nyo saan ang flood control na pera. Pinaniwalaan nyo si Romualdez. Titanungin nyo sila, sir, kay nagabutog, kung sino I have faith in you. Anong ba nangyari talaga sa flood control ng pera? Ano nasa sir ang kasaysayan, nasa malita? Ngayon, ang kanilang gusto nga kuha na palabasin lahat, i-ano kay Saldico. Because Saldico could not defend himself. Nasa siguro ngayon si Saldico nandoon na sa Afghanistan sa ilalim na sa sangtanil nagatago habang nakaupo pa itong mga kasamahan niya noon sa pagnanakaw si Saldico, gapakuno-kuno ngayon sang isa ka serum. Yun ang nangyayari. Si Saldico ngayon, nagka-feeling-feelingin niya, nag-transform na lang sa ngayon, Casper the Friendly Ghost. Now, everything has to come down to being, Salde comes down to being the only one na siya lang ang nagkaroon dito bilat sing Iloy sang kasalanan, siya ang nagnakaw lahat. He orchestrated everything, the logistics, the ganito, ang pagbigay ng mga pera. Di ikaw yung presidente ang nagapirma sa budget, hindi mo alam nga ang ganitong budget sa flood control, saan napunta bilat sing Iloy, bakit ang dike sa isang lugar sa Albay wasak, bakit maraming tao ang nalunod sa Cebu, ano nangyari sa ating drainage, ay ikaw nagapirma, di ba walang iba nga nag-approve bilat sing Iloy sa ating Congress na 300 trillion ang palabasin ng pera sa fiscal year na to. Tapos gamaang lang ngayon ang mga mga drama nila. Ay, Jonel, puro sila ngayon may mga Alzheimer's. Tapos hindi nyo makuha-kuha ang mga bilat sing Iloy nga mga sumulunod sa mga sapat. Hindi sila marunong mag-probe. Basta nakikinig lang sila. Ito ha, 120 ng liter ng gas natin. Ano sabi sa presidente nga sinungaling? Everything is good. Just like last month. Ito ngayon ang nangyayari, bilat sing Iloy, mga puro sila lahat, mga malilinis ang nagabirada kay Sara bilat sing Iloy. Wala na sila, you do not have a better prospect. Nabirada ko, yung totoo ba lang ang magnanakaw bala? Ginadiskitahan nyo ang mga salin, nga daw si Sara sa inyong lahat. Si Sara Duterte lang ang wala, bilat sing Iloy, Mancha ang pangalan. Sa inyong lahat siya ang wala sang history sa mga iskalawag. Sa inyong lahat siya ang wala yung akusasyon. Nagkaroon lang sa mga akusasyon itong impeachment. Lahat nga bilat sing Iloy nga pasibangod ngayon lang to nga nagbipip Vice President ng Pilipinas, si Dilima, numero 1 bilat sing Iloy ang akwan nga commentator, very noisy gani. Kung si Sasot pa, you are the most loquacious
immoral Bilatsing Iloy commentator on the life of Sara Duterte. Na ikaw gani, nakulong ka, nagapapasok ka sa shabu sa bilibid, ka sa bodyguard mo, tapos rasunan mo lang dahil nanghihina din ako bilang isang babae. A temptation was never a sin to be tempted in a sin. You try to justify your being immoral by telling the world that I got weak. Kapag ang isang babae dapat matalino, strong sa emosyon. You're not a good example, Dilima. Sa inyong lahat nga nagapasipala kay VP Sara na, sino sa inyo that can go to court with a clean hand? Wala! Sino si Trillanes? Puta man ka sinungaling. Bilatsing Iloy, ano ang sabi sa isa mo kasamahan, Trillanes, sa Magdalo? Sinungaling talaga niyan. Itong si Trillanes sinungaling na siya. Bakit nasasabi ko nga sinungaling? Sabi ng kasamahan niya. Magkasama kami sa Magdalo eh. Marami siyang pinumisa sa amin na ganito ang mangyari. Wala naman nangyari. Tikita nyo? Grabe ka mag-retract sa iyong mga statement. I mean, for a diplomat supposedly. For a person who was a senator, a rebel rather, of our country who tried to make us believe that he is fighting for our rights, is now lying to our face. At face value. So okay lang na sa'yo, Treng. Paulit-ulit ka Bilatsing Iloy sa mga salita mo. Hindi ako nakikipag-usap sa ano, walang ganun, walang nakikipag-usap sa ICC. Pitik sinta sa manya, I was actually talking to ICC because I was trying to help them to gather evidence. Bilatsing Iloy ka. We are a sovereign country. Dapat wala karapatan sa atin puta maghukum ang mga ICC na yan. Porkuwa nga ang Pilipinas, demokrasya ina. Ako lang bino, sa totoo lang, dapat wala kita nagpamember na sa mga criminal court. They do not know how it is in the Philippines, how rampant drugs are. Dapat din man wala tada nagpamembro sa kanila to what, to try to discipline us for some crimes to humanity, whatever, and you're going to be judged by someone who was never on our shoe. I-judge tayo sa mga nanggaling sa mga Uganda, sa mga chururut na mga lugar, mga French people. Tapos ang pinakamasakit pa sa lahat, puro lahat mga babae ang ga-judge kay Tatay Digong, of course. Knowing Tatay Digong before was pilyo as well. Naturalmente, dikdikin nila tapos bayad pa sila. Tingnan nyo yan, logically speaking lang, no, Bilatsing Iloy, gid kamuya ka mga hudas na napakidnak kay Tatay Digong, mga talaga kayo. Ang pinakahuda zero sa lahat iniginayin si BBM Mr. Kulangot. Si King Kulangot pong imagine, no? They were already colluding. They were already colluding. They were already sleeping in bed with the ICC. Pinapunta ang mga dayuhan sa Pilipinas sa ating soil. Tapos naghanap ang mga Bilatsing Iloy tang lahat ng mga scriptwriter nga magsabi nga ganito ang ginawa ni Tatay Digong. It is this script and everything. This is the epitome of a betrayal to the Filipino people. Imagine ninyo ba lang nagserbisyo ka sa bansa mo, Bilatsing Iloy, bumayad ka, tax ka lahat, tapos ipa-judge kayo di mga banyaga, hindi mo man kaano-ano o they do not know what poverty is. They do not know how many children died because of these people who cook shabu. Kukwestiyonon nyo ang isang tao na all he wanted was to have peace in our country. Na hindi na pang 7 years old, tapos ngayon Bilatsing Iloy, human rights sa mga tao, mga extrajudicial killing in any war, in any fucking country. If you are fighting for something, meron talaga na collateral, wala sa magawa. Ang Pilipinas, dito ang dumi. Maraming krimen sa Pilipinas sa beginning of time, kay Ginaldo, kay Lapu-Lapu. Mga hukbalakap, di nga sa atin, nag-abuse mga Japanese and all. Ganun talaga kapag may ginabatuan ka nga war. Kino-question nila ang ginawa nga way ni Tatay Digong para malinis ang druga sa Pilipinas dahil maraming namatay. Bilatsing Iloy, tulan, ulo, ngadik. Ang nakita lang sa mga Bilatsing Iloy, yung nasa labat lang, hindi naman intentionally, but those people who a lot of minors, including babies, yun aksidente, tuod gito ya. Puta ginakag Pinay. So paano naman tong rights nila to? Mga liig nila sa UD mga adito. So where is justice? This is why I advocate and I lobby for Tatay Digong because I believe sa kanyang views. Kaya kung ako, bigyan ko 100 days din nga magpresidente ko lahat Bilatsing Iloy nga mga adiktos UD electrical sa akin. Sa totoo lang talaga. Hindi ko palampasin yan because they were in their mind, their conscience when they took the drugs and they made an executive decision to get high.
Pag hindi na sila makapalo up bilat sing Iloy, wala na sa perang magnakaw, manghold up sila. Hindi mo ibigay ang pera, saksakin kanila. Because they are addicts already. Wala naman tayo facility nga makuha. Wala tayo sa budget facility nga itong mga bilat sing Iloy nga mga user ni ilagay natin sa rehabilitation. We do not have that budget. Kay kung ako man ang pagpresidente, tanan man nga addict, putasilya, litakam sakon. Tapos ngayon, sila hindi sila gusto, lahat na kaaway ngayon ni BP Sara, puro lahat budol. Budol.com, mga puro lahat kurap. Sino sa kanila ang malinis nga kwan aber? Sino who? Who among them has a speak and span record on Tiberos? Diin ang bilat sing Iloy nga no? Nga mga pundo sa mga iba't iba nga mga PhilHealth and or nga iskandalo noon. Sino? Si Trillanes, bilat sing Iloy mga malita, ano? Malita babies? Gaumulgi ko ni kidiliman bilat sing Iloy ni grabe ka mag-spray kitik kay Sara ang imo nga kinawata noon sang 2015 kaya gali sa naimbirna sa iyo si Tatay Digong kaya ginakasuhan mo sa kasiging pang pumalag sa inyong lahat mismo si Miriam Defensor Santiago no sabi niya isa lang ka politiko ang alam ko nga hindi corrupt and that is Rodrigo Duterte during their debate 2016. Yan ang sabi ni Miriam Defensor Santiago, so a woman who has all the credibility in the world. Mga kabugris, ano ang masasabi nyo sa balitang ito? Kung meron kayong suggestions o suggestion, mag-comment lamang kayo sa comment section. Maraming salamat sa panunood.